ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran. Have you talked to your cousin po, si Speaker Romualdez? No, I haven't. Bakit po kayo? I mean, of course, bakit po kayo ganun yung statements coming from the House pertaining to the first? No, unfortunately, there's been no dialogue. There's been no opportunity. I should be enlightened today at yun nga, nandito tayo sa budget. Pero syempre, ginugunita natin ang nangyari sa 10 taon nakalipas. At alalahanin natin kung sino-sino yung mga taong pumunta sa Tacloban 10 years ago. Andon, si BBM, si PRRD, si Mayor Alfred, at pati ako. Kaya ginagalang at ginugunita natin ang kanilang tulong, ang kanilang pakikiramay, ang kanilang tunay na malasakit. Maluslus ka. Ala, tigilan mo na daw. Takbal Yon mga boss, mabuhay ka, Senator Amy Marcos. Ito talaga mga boss, no? Siya lang talaga mula noon hanggang ngayon ang nagtatanggol sa mga pamilya Duterte mga boss, no? Na binabanatan ngayon ng House of the Representatives mga boss. Talagang ginigiin o ginigipit itong mga Duterte mga boss. At galit na itong si Senator Amy Marcos kung bakit ba daw binabatikos itong mga tao na walang ginawa kundi papaunlarin ang bansa, nakipaglaban sa bayan, pinapanatili ang katahimikan at kapayapaan ng bansang Pilipinas. So lahat na ginawa ng mga Duterte na to mga boss. Especially binanggit niya itong kaibigan niya ng matagal na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon Vice President na si Inday Sara Duterte mga boss, no? Itong si Senator Amy Marcos pala mga boss, no, ang nakikiusap na dati nooy President Rodrigo Roa Duterte para ipailibing nga or payagan niyang ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani na hindi ginawa ng mga nakaraang administrasyon mga boss, no, dahil kalaban or kontrapartido ito sa pamilya Marcos. So walang atubili nung maupo ngang presidente itong si PRRD mga boss, no, ginawa niya agad, ipinalibing niya itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang dahilan ay nasa batas umano ito mga boss, no, na kung dati kang Pangulo at sundalo mga boss ay pwede kang ilibing sa libingan ng mga bayani. Talagang sumisunod lang ni PRRD noon ang batas at tama naman yon mga boss, no, at hindi lang talaga na ilibing yung si dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil nga sa mga kalaban niya ang nakaupo sa gobyerno mga boss. Talagang ang tapang, ang prinsipyo ang ginawa ni Tatay Digong doon mga boss. Batas ang kanyang sinunod at totoo, nasa batas talaga na pag presidente ka ay pwedeng ilibing doon sa libingan ng mga bayani. Ito lang si Tatay Digong mga boss na nooy siya ay presidente pa, na pag siya daw ay nawala sa mundo, ayaw niya magpalibing doon mga boss. Wala sa kanya yon kung ilibing man siya sa libingan ng bayani. Hindi malaga sa kanya yon. Sinabi niya yon na ilibing siya kung saan nakahimlay yung kanyang mga magulang at itabi siya doon mga boss. Yun nga ay sa Davao City. So yun nga ang gusto niya. At ayaw niya dyan sa mga libingan ng mga bayani na yan. So sinabi din ni Senator Amy Marcos na noong 10 years ang nakalipas, yun nga ay Yolanda mga boss, no, na nangyari sa Tacloban City, ay unang nandun si ang noon pa ay mayor pa lang si
Rodrigo Roa Duterte mga boss, no, at itong si BBM Bongbong Marcos. Tatlo sila pala ang pumunta sa Tacloban City na baluarte ng mga Romualdez mga boss. So pinaalala lang ni Senator Amy Marcos na bakit natin kinakalaban itong mga taong iginagalang niya mga boss at ginalang ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. So mabuhay itong si Senator Amy Marcos. Talagang totoo, hindi ito political ang kanyang ginagawa mga boss, no, para magpasikat dahil eleksyon na. Totoo talaga na hindi sinisira ni Senator Amy Marcos ang ugnayang Duterte at Marcos at kanyang pinanindigan nga yan, at tumatanaw siya ng utang na loob na dahil sa ginawa ng kanyang ama, kabutihang ginawa ni PRRD sa kanyang ama. So sinuklian lang at habang buhay na tinatanaw yan ni Senator Amy Marcos mga boss. So ano yung masasabi nyo dito tungkol sa pagtatanggol ni Senator Amy Marcos dito sa pamilyang Duterte mga boss?